BRP Sierra Madre, ang barkong saksi sa kasaysayan ng West Philippine Sea. Marami nang pinagdaanan ng barkong ito simula pa noong World War II at Vietnam War. Kahit magpasa hanggang ngayon na hindi na ito gumagana at sira-sira na dahil sa matagal na dekada nang nakadaong sa Ayungin Shoal, ay mayroon pa rin itong importanteng papel na ginagampanan sa pagkamit natin ng kalayaan at karapatan sa soberenya natin sa West Philippine Sea. Ngayon ang tanong mga kaalyado, papayag ba kayo na tanggalin ang barkong ito sa Ayungin Shoal nang dahil lamang sa kasinungalingan ng China? Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pao pong muli maghahatid ng makatotohanang impormasyon na kailangan nyong malaman para sa mas malawak na kaalaman. Pero bago natin simulan ay pakilike muna nitong video at pakisubscribe ng channel natin. Libre lang pindutin yan mga kaalyado. Maraming salamat po. So simulan na natin mga kababayan itong napakagandang topic na ito. Umpisahan natin sa maikling kasaysayan ng BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay orihinal na pag-aari ng Amerika. Ito ay binuo noong September 1944 para magsilbing US Naval Vessel. Ang orihinal na pangalan nito ay USS LST-821 at nirename ng Amerika noong World War II bilang USS Harnett County noong July 1, 1955. Ang barkong ito ay isang tank landing ship o kargahan ng mga tangkeng pandigma noong World War II. At pagkatapos nga ng ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay natransfer sa bansang Vietnam sa kasagsagan naman ng Vietnam War noong October 12, 1970. At pagkatapos naman ng serbisyo ng barkong ito sa Vietnam War, ay nalipat ang barkong ito sa pangangalaga ng Pilipinas at muling pinalitan ang pangalan nito ng makasaysayang BRP Sierra Madre mula sa isang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Sierra Madre. Sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin po ng BRP na nakalagay sa unahan ng pangalan ng mga barko natin ay barko ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong naman, bakit ito napadpad o sumadsad at nanatili sa Ayungin Shoal o Second Tuma Shoal noong 1999? Ito po ay dahil sa mga panahong ito, nagsimulang magtayo ng base militar ang China sa Spratly at ang lokasyon nito ay sa Mischief Reef. Kaya bilang sagot sa ilegal na pagtatayo ng base militar ng China, ay sinadyang isadsad ng pamahalaan ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsilbing garrison o outpost ng mga sundalong Pilipinas para bantayan at protektahan ang soberenya ng ating bansa sa mga mapang-abusong Chino. Ngayong tapos na tayo sa brief history ng BRP Sierra Madre, ay balik na tayo doon sa tanong na kung papayag ba kayo na alisin ang barkong ito sa Ayungin Shoal nang dahil sa utos ng China. May pahayag po kasi mga kaalyado itong China na buong akala nila ay tatanggalin na ng Pilipinas or itutow itong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal matapos daw mangako ng paulit-ulit ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Foreign Ministry ng China ay ilang ulit na nangako ang Pilipinas, ngunit magpasa hanggang ngayon daw ay wala pa ring aksyon na ginagawa ang pamahalaan ng ating bansa. Iginigiit kasi mga kaalyado ng China na ang Ayungin Shoal ay parte ng Nansha Kundao at tinatawag itong Renai Jiao. Kaya pinipilit nila sa pamahalaan ng Pilipinas na alisin ito sa Ayungin Shoal na pag-aari daw nila. Tamang hinala din mga kaalyado ang China na nire-repair daw at in-overhaul ng Armed Forces ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Kaya pinipigilan nila na makalapit dito ang Philippine Coast Guard na merong resupply mission sa Ayungin Shoal dahil inaakala nga nila na construction material ang lulan ng nasabing kargamento na dadalahin sa BRP Sierra Madre. Ngunit para sa akin mga kaalyado ay walang pakialam ang China kung anong dalhin ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre dahil malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal sapagkat pasok na pasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Makailang ulit nang nangyari ang panghaharas na ito ng China Coast Guard sa tuwing merong resupply mission ang Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Meron po kasing mga sundalo na naka-station sa loob ng BRP Sierra Madre na nagmo-monitor sa mga kilos ng China sa Spratly. Kaya kailangan itong mahatiran ng pagkain, tubig at krudo
bilang pagtugon sa mga pangangailangan nito. Kaya sobrang saludo ako sa mga bayaning sundalo na matapang na pinoprotektahan ang external security ng ating bansa. Imagine nyo na lang mga kaalyado kung gaano kadelikado sa area na yan dahil sa agresibong kilos na pinapakita ng mga sakim na Chino. Ngayon naman mga kaalyado, totoo ba na nangako ang pamahalaan ng Pilipinas na tatanggalin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? At ito ang sagot dito mga kababayan. Bilang pagtugon sa claim na ito ng China, ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ay wala silang ideya kasama ng Foreign Affairs ng ating bansa sa imaginary claim na ito ng China. At dagdag pa mga kaalyado ni Director General Jonathan Malaya ay kinausap niya na ang mga kasamahan niya sa Department of Foreign Affairs, pati ang Department of National Defense sa mga nakalipas pang administrasyon. Ay wala silang matandaan na commitment o pangako sa China na itutow na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahit anya bulat-latin pa ang santambak na minutes o record sa mga isinagawang pagpupulong kahit noon pang mga nakaraang administrasyon. So malinaw talaga mga kaalyado na nag-iimbento lang itong China ng dahilan para makalusot sa ginawang pambobomba ng water cannon sa Philippine Coast Guard natin habang papunta sa Ayungin Shoal at isasagawa sana ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kumbaga blaming tactics lang ito ng China para malihis ang atensyon ng pamahalaan natin sa ginawa nilang katarantaduhan. Isipin nyo mga kababayan, kung pagbigyan nga ng pamahalaan o kung sakali man natanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil lamang sa gawa-gawang pangako daw kuno ng Pilipinas sa China, ay malulusutan nila ang kasalanan nila na water cannon attack incident sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. At pag nangyari yon, parang inamin na rin natin na kasalanan ng Philippine Coast Guard kaya sila binomba ng water cannon. At pangalawa naman, kung sakali nga na matanggal ang BRP Sierra Madre, ay magiging malaya na ang China sa kung ano man ang binabalak nila sa Ayungin Shoal. Malamang sa malamang, posibleng pagtayuan na naman yan ng artificial island at gawing base militar ng China. Naku po, pag nangyari yun mga kaalyado, mas lalong mahihirapan ang depensa ng bansa natin sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Alam ko at sigurado naman ako mga kaalyado na hindi hahayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isuko na lang ng basta-basta ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. So hanggang dito na lang muna mga kaalyado. Maraming salamat sa panonood ninyo. Bago ko tapusin itong video ay shoutout muna kay Madam Rosalie Malayno sa palaging pagbigay ng munting bayaya sa channel natin. Maraming salamat po Madam Rosalie Malayno. Kayo mga kaalyado, kung nagustuhan nyo rin tong video, maaari kayong magsuporta gamit ang Super Thanks feature ng YouTube. Shoutout din kay Kabalen Cooking, kay Sir Arvin na laging high blood sa comment section dahil sa pinaggagawa ng China. Shoutout sa iyo Sir Arvin. At shoutout din kay Sir Virgilio Villanueva at kay Ma'am Net Vegs na laging nakaabang at nakasuporta sa mga uploads natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod pong muli. God bless and palagi kayong mag-iingat. Maraming salamat po.